maraming bagay, pero hindi sa pagiging anak. Totoo yan. Because I've seen your career, Binoy. I mean, you know, the ups and downs. The superstardom. I mean, you're still there until you became, you know, who you are today. Pero napakabuti mong anak. Kanina sinabi mo na baon mo kung paano kayo pinalaki. Ano yun? Ngayon na meron ka ng mga anak, ano yung baon-baon mo, lalo na mula sa iyong ina? Yung pagiging matibay. Yung doon kami pinalaki ng nanay namin. Kailangan maging matibay kayo kasi yung tatay namin po, politician din siya eh. Local siya. Once a month lang namin siya nakikita. So nanay namin ang tatay at nanay. So hindi kami pwedeng mahina. Kailangan kahit anong dumating, matibay ka. Hindi ka pwedeng uupo, iiyak. Binoy, ang sisiga nyo, pero tiklop kayo sa nanay nyo. Opo. Iba po si mama. Kaya masakit sa amin ngayon na nakikita namin yung mama namin na mahinang-mahina. Parang... Tapos, meron siyang demensya kasi. Minsan, nakakalimutan niya kung sino siya. Nakakalimutan niya kung nasan siya. Ang natatandaan niya, lahat ng masakit. Yun ang... Kanina lang, magmula kagabi hanggang kanina, iyak ng iyak yun. Walang tigil ng iyak kasi lahat ng natatandaan niya, masakit. Kaya ang gagawin mo, katulad ng sinabi ni Mariel, kakantahan mo siya ng mga kanta na natatandaan niya. Halimbawa, yung maala-ala mo kaya, yun yung good memories nila ng tatay ko. Yun yung pag kinanta mo, ngingiti siya. Yung dahil sa'yo, yung lahat ng yun, good memories sa kanya. Yung mahirap kasi, Tito Boy, pag nakita mo yung nanay mong matibay, matigas, tapos makikita mo siya na helpless, mabigat. Naunawaan ko yan. Dahil pinagdaanan. Yeah, I was gonna say, Tito Boy's nanay, I remember a time, Tito Boy, you painted your house orange. Yes. You painted your house orange because nanay would walk around the village and you wanted nanay, whenever she would see your house, she can say, bahay ko yan. Dahil hindi niya naaalala. Dahil hindi niya naaalala. She Nag-dementia also rin. had dementia. Naiintindihan ko yun dahil sobrang strong woman din ng nanay. Isang guro eh. Magpahanggang noong kami may mga trabaho na, hindi ako natuto sumagot sa nanay. Oo, tama o mali. Bawal po sa amin sumagot. Bawal din sa amin. At saka meron akong pananaw na pag sumagot ka sa ina mo, ay ikay pupunta sa impyerno. Pinaniwalaan ko yan. At hanggang ngayon, Parang generation po yata natin Yata. yun, Tito Boy. Yata. Sa atin po yun. Pagka hindi ka naging respeto sa magulang mo, sa impyerno ka pupunta. naiintindihan ko rin yung mga hindi magagandang bagay ang naalala. Yes. Na naranasan namin yung magkapatid. At ipinapaliwanag ko nga sa kapatid ko dahil I spent more time with my mother dahil nasa probinsya nga sila. At ang sinasabi ko sa mga bata lalo na, take good care of your parents. Kasi pagdating ng panahon, sana kukonti ang kanilang naalalang hindi maganda. Kasi ibinabalik lahat. Maraming bagay ang hindi natin maunawaan. May mga pagkakataon din yan, they become physical violent. We were finished. We passed you- that. you passed that We na. passed that stage already. Yun ang hindi ko maintindihan sa nanay nung umpisa. Tatawag ako sa doktor para lang humingi ng impormasyon, opinion, what is happening. Dahil guro ang nanay, Yeah. sabi ko hindi siya violent, Yeah. pero bakit nagkakaganito? Kaya maraming nagtatanong na may dementia na o papunta na doon, sabi ko ask the experts. They know the story. Ako nga, Tito Boy, honestly, sinasabi ko, mas gusto ko pa nung time na nananakit si Mama. Kasi Kasi malakas malakas siya. Oo. Alam ko na malakas siya. Kesa yung nakikita ko na, Ngayon kasi, na mahinang-mahina talaga. I understand. I understand. So, alam mo, parang I prefer pa na... pero si Mama, hindi mo na siya maintindihan magsalita. Pero pag si Mariel lang kausap niya, diretso siya magsalita. Yeah, nakikipagkwentuhan siya sa akin. You know what I do, Tito Boy? Sinasakyan ko yung flow ng conversation. That's how you do Yeah. it. Oo. Sinasakyan ko yung flow ng conversation and then
for some reason, Eh, sana wag mo lang sasakyan kasi laging yung pambababae ni Papa yun yung ang ano. pinag-uusapan Kaya ninyo. minsan, pag nakikita niya si Robin, sabi ko, naku, maaano yata. Because minsan, pag nakikita niya si Robin, nakikita niya si Papa. So, ano Eh, talaga. sana wag din makita mo yun. Yun naman na mahirap. Hindi. Pero Yeah, but magkasundo Yeah. sila pagka ano. At merong ganun talaga. I used to do a late evening show. Natatapos ako 11:30. Ako'y naglalakbay mula kabila hanggang St. Luke's. Hindi kakain ng nanay ko hanggat hindi naririnig ang aking boses. Parang si Ermats. Hindi natutulog pag Hanggang wala dumadating. si Robin. May ganun eh. So pag for example, wala. Hindi natutulog hanggat wala ka. Hindi natutulog, Tito Boy. Hindi natutulog hanggang iniintay siya. So same thing with you, I remember you said, hindi niya iinumin ng gamot Hindi. hanggat wala ka. Ganun sa kanya. Pag narinig ang boses ko, kasi there was a time also na hindi na naiintindihan. Oo, pero pag nag-uusap kami, Nay, andito na ako. Oo, doon na nag-uumpisa kumain. Ang buhay, no? Oo. Ano talaga. But that's the reason why you're blessed. You love your mother. If my kids love me half the way Robin loves his mom, I'm golden, Tito Boy. Yun talaga. Kasi Ikaw- I know how he loves his mom. But you're a devoted mother. I mean, if there is also one thing about you, Mariel, that really makes me profoundly proud. Thank you, It's Tito that. Boy. Opo, mas lalo ko nga siyang minahal. Eh, Diba? Naging nanay siya. Ibang klase. I really wanted to ask you this.